got the whole world in his hand. He's 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 got the woods and the waters in his hand. He's got the woods and the waters in his hand. He's got the sun and the moon right in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got the birds and the bees right in his hand. He's got the birds and the bees right in his hand. He's got the beasts of the field right in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got you and me right in his hand. He's got you. Good evening, my friends. Magandang gabi, mga kaibigan. We're halfway through the week already. Nasa kalagitnaan na tayo ng ating pagpupulong. Thank you for joining us every night. Maraming salamat at kayo ay nakasama namin gabi-gabi. Now tonight, where did Jesus go when he died? Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay saan pumunta si Jesus noong siya ay namatay. My father died already. Ang aking ama ay namatay na. Is he in heaven listening to us right now? Nandun ba siya sa langit? Nakikinig sa atin ngayon? What happens when you die? Ano ang mangyayari kapag ikaw ay namatay? There was a couple flying from Scotland and England to New York. Mayroong kwento tungkol sa matandang mag-asawang ito na sila ay nasa eroplano mula sa Scotland to England at patungo sila sa New York. They'd never been on a plane before. Hindi pa sila nakasakay ng eroplano noon. A little bit scared. Kaya sila ay medyo takot. But they're very careful with them. Kaya mga tao naman ay nakapalibot sa kanila at talaga namang iniintindi sila. They begin to sleep. Hanggang sa sila ay nakatulog. All of a sudden, the captain came over the radio. At maya-maya bigla na lamang silang mayroong narinig na salita mula doon sa kapitan. We have one engine broken. Ang ating sasakyan, ang ating eroplano, ang isang makina ay nasira. We had to turn it off. Kaya kinakailangan ito ay ating itigil. But don't worry. Subalit huwag kayong mag-alala. We can go on 2 engines. Mayroon pa tayong 2 makina. But now we will be 2 hours delayed. Subalit ang problema lamang ay 2 oras tayong mag-aantay pa. Everybody talking. Kaya ang bawat isa, nagkukwentuhan sa bawat isa. Finally, people go back to sleep. At hanggang sa nakatulog lahat halos ng mga tao. Then the captain came on again. At ngayon mayroon naman silang tinig na narinig mula sa kapitan. One engine burst into fire. Ang isa na namang makina ay sumabog. We had to turn that one off. At kinakailangan nating patayin din ito. Now only one engine.
Ngayon, iisa na lamang ang makinang gumagana. No problem, we can make it with one engine. Subalit sabi ng kapitan, huwag kayo mag-alala, kahit na iisa na lamang ang makina, makakarating pa rin tayo. But now we will be 6-hour delay. Ngayon, tayo ay madedelay lamang ng 6 na oras. Now everybody's talking. Kaya ngayon, ang bawat isa ay nagre-reklamo na. What's going to happen? Ano kaya ang mangyayari ngayon? But over the noise, they could hear the old lady say to her husband, At maya-maya narinig nila itong matandang babae, sabi sa kanyang asawa. if that last engine goes, we will be stuck up here all night. Sabi niya, kapag yung isang makina na naiwan ay masisira din, ibig sabihin tayo ay maantala. Buong magdamag dito. Did they get the joke? Nakuha ba ninyo ang kwento? Everybody wants to get to the other side. Ang bawat isa, nais nating makarating doon sa nais nating paruroonan. Nobody wants to die and that's it, no more. Ayaw natin na tayo mamatay at pagkatapos nun ay tapos na. That's why they have the pyramid in Egypt. Kaya nga sa Ehipto, nagtayo sila ng mga pyramids. I've been in King Tut's tomb. Nakita ko mismo itong libingan ni King Tutankhamun. They make many things of gold. Maraming mga bagay yari sa ginto. They hope that when they have the next life, they will have all these things. Sapagkat iniisip nila na kapag sila'y namatay, mayroon pang buhay sa kabilang buhay at dala-dala nila ang mga gintong ito. I've been in the museum where all the mummies. Ako'y nakarating doon sa museum na nakita ko itong mga bangkay. I've been in a funeral in Thailand. Ako ay nakadalo rin sa mga funeral doon sa The Thailand. people giving gifts all night to the priest. Ang ginagawa nito mga tao, binibigyan nila ng mga handog, mga regalo itong mga pari. Hoping the one who died will go to heaven. Sapagkat iniisip nila na sa pamamagitan nito, ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay na ay mapupunta sa langit. We all want to have the gate be open when you go to heaven. Nais natin na tayo ay makarating sa langit at pagdating natin doon, ang langit ay bukas. Nobody wants to have the door closed when you go. Ayaw natin na pagpunta natin doon, sarado ang pintuan ng langit para sa We say atin. Jesus is the only way. Sinasabi natin na si Jesus lamang ang tanging daan. There's no other way. Wala nang ibang daan. But here's the question. Ngayon, ito ang katanungan. Is it true that if you don't follow Jesus, you will burn in a hell every day forever? Ito ba ay katotohanan? Totoo ba na kapag ikaw ay hindi sumunod sa Panginoong Hesus at ikaw ay hindi maligtas, ikaw ay masusunog ng magpakailanman ng walang katapusan? Every religion has a hell. Ang lahat ng relihiyon mayroong turo hinggil sa impyerno. And many Christians believe God will burn you in hell. At maraming mga Kristiyanong naniniwala na kayo ay susunugin ng Diyos sa impyerno ng walang hanggan. We're the only church that says we're not sure that's what God is like. Kami lamang ang iglesia na nagsasabi na hindi ganon ang Diyos natin. This man wrote a book. Ang lalaking ito ay sumulat ng isang aklat. He used to have a TV show. Mayroon siyang palabas noon. Sometimes he would have the TV show from Las Vegas. Ang kanyang palabas ay pinapalabas niya ito doon sa siyudad ng Las Vegas. And he said there one time there was a little chicken in a window. At nakita niya na mayroong isang tao na magpapalabas na mayroon siyang manok. And you could put some money and the chicken would dance to music. At ang sabi ng taong ito na kapag ikaw ay magbibigay ng pera doon sa kanya, ang manok na ito ay sasayaw kapag kanyang pinatugtog ang musika. He says, you bring your chicken, we'll put you on TV tonight. Kaya sabi niya, ito ang gagawin mo, dalhin mo itong manok mo at ikaw sapagkat ipapalabas kita doon sa aking palabas. Came to the practice in the afternoon. Kaya ang lalaking ito ay pumunta nung hapon at nagkaroon na sila ng pag-iinsayo. He said, do you have electric plug-in? Kaya nagtanong siya dito sa lalaking ito, mayroon ba kayong saksakan dito ng kuryente? What do you need the plug-in for? Kaya sabi naman ni Merv, ano ang gagawin mo doon sa saksakan ng kuryente? For the hot plate. Ay, kailangan ko ito sapagkat mayroon akong mainit na parang lutuan. What do you need the hot plate for? Ano ang gagawin mo dito sa mainit na lutuan? What do you think makes the chicken dance? Kaya sabi naman ng lalaki, yan ang dahilan para yung manok ko ay sumayaw. The plate got hot and the chicken danced because it's hot. Kapag naisaksak na ito at magiging mainit na ngayon ito at ang aking manok ay sasayaw na. They took him to the police. Kaya dinala siya ngayon doon sa pulis.
Las Vegas, not a nice place. Ang Las Vegas, hindi ito talagang sabing makadiyos na Even Las bayan. Vegas knows you cannot do that to a chicken. Isipin mo kahit na ang Las Vegas mismo, hindi nila kayang tanggapin na ang manok ay magkaroon ng ganitong karanasan. And how can people say a God of love does this to people? At ngayon sasabihin ng mga tao na ang Diyos ganito, susunugin niya ang kanyang bayan. We say we don't think God is like that. Sabi namin na hindi ganoon ang Diyos namin. God is a God of love. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na pag-ibig. Look what happened on 9/11. Tingnan natin kung ano nangyari noon 9/11. At the top, so hot, Doon sa New York, sumabog ang napakataas na gusali, napakainit. 200 people smashed the glass and jumped to the ground. Sapagkat gawa ng terorismo, ang mga tao kanilang binasag ang mga salamin at sa halip na masunog, nais pa nila na tumalon na lamang. They would rather jump 100 floors than die in the fire. Mas pipiliin pa nilang tumalon sa loob, sa taas ng 100 antas, hindi lamang sila matupok sa apoy. We say, God does this? Sabi natin, ginawa ba ito ng Diyos? Daniel chapter 3. Sa Daniel 3, When three young men would not bow down to the image. yung naalala itong 3 kabataan, hindi sila yumuko doon sa imahe na ginawa ni Nabucodonosor. They put them in the fire. Kanila silang itinapon doon sa nagniningas na horno. It's not God who punished people with the fire. Hindi ang Diyos ang naglalagay sa atin doon sa nagniningas na horno. Babylon is the one who put them in the Ang fire. Babylon ang siyang sumusunog sa anak ng Diyos. Jesus says, thieves steal and destroy and take life. Sabi ni Jesus, ang magnanakaw ay naninira at pumapatay. I don't take life away. Subalit ako'y naparito upang magbigay ng buhay. We don't think God is like that. Iniisip namin, naniniwala kami na ang Diyos ay hindi katulad na yan. You'll have to decide for yourself what God is. Kinakailangan magpasya ka sa iyong sarili kung ano ang pagkakakilala mo sa Diyos. They burned people in the ovens in World War II. Noong ikalawang pandaigdig na digmaan, sinusunog nila ang mga tao dito sa nagniningas na horno. I've been to the camps. Ako'y nakarating sa mga lugar na ito. Terrible. Terrible. I've been to the prison in Vietnam. Kagimbal-gimbal. Ako'y nakarating doon sa prisuhan, doon sa Vietnam. I've been to the prison in Cambodia. Sa Cambodia. These places are terrible. Ang mga lugar na ito ay kagimbal-gimbal. God is not like that. Ang Diyos ay hindi katulad niyan. I can never be part of any church that believe God is like that. Ayaw kong sumanib sa isang iglesia na nagtuturo na ang Diyos sinusunog ang mga tao nang walang hanggan. God does not cause suffering. Sapagkat ang Diyos hindi siya ang nagbibigay ng paghihirap. God doesn't decide that some people are hungry. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng kagutom sa mga taong God nagugutom. does not decide that somebody poor. Hindi ang Diyos ang Diyos hindi nagpapasya kung sino ang mga mahihirap. God doesn't send a tsunami. Hindi niya pinadala itong malalaking mga alon at tsunami. God doesn't do the typhoon in the Philippines. Hindi niya pinadala yung tinatawag na malakas na bagyo sa Pilipinas. When someone dies, people say, God took them. Ang nakakalungkot kapag ang isang tao ay namatay, ang sasabihin ng mga tao, kinuha na siya ng Diyos. God does not sit up in heaven and say, you die today, you die today. Hindi yan ang gawain ng Diyos na nakaupo siya doon sa langit at sabihin niya, ikaw mamamatay ngayon, ikaw mamamatay mamaya, o ngayon mamamatay ka. God is a God of love. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. And He doesn't burn people every day. At hindi niya sinusunog ang mga tao ngayon, araw-araw. I ask people, how long could you go in the fire? Kaya tanong ko mga tao, hanggang ano bang itatagal mo kapag ikaw ay nasa apoy? You go 1 week, 1 linggo? 1 day, 1 araw? 5 minutes. 5 minuto? You can't stand in the fire for 1 second. Hindi ka makakatagal sa impyerno, sa apoy, sa loob ng 1 segundo lang. How can we say God punish you every day? At ngayon sasabihin mo na ang Diyos na maawain, ganito ang kanyang ginagawa araw-araw. Bible says, I don't want you to follow me from fear. Ang Biblia nagsasabi na ayaw kung sumunod kayo sa akin dahilan sa takot. The angel said, be not afraid. Ang anghel nagsabi, huwag kang matakot. No more fear. Huwag kang matakot. 1 John 4:18, perfect love casts out fear. Sapagkat sinabi sa unang Juan
4:18, ang sakdal na pag-ibig ay nag-aalis ng pagkatakot. You don't want your children to be afraid of you. Ayaw mo na ang iyong mga anak ay matakot at manginig sa iyo. God doesn't want us to be afraid of Him. Sapagkat ang Diyos din naman ayaw niya na tayo ay matakot sa Kanya. We cannot accept the fire. Hindi natin tatanggapin ang pagkasunog sa apoy ng walang hanggan. There was a German soldier in a hospital. Mayroong isang sundalo, isa siyang Alemanya doon sa hospital. He asked for a Jew to come. Sabi niya, nais ko makakita ng isang Hudyo. He said, I've been killing Jews. Kaya ako naman nais sapagkat ako ay isang mamamatay ng Hudyo. We put their house on fire, Sinusunog namin ang kanilang mga bahay. and then when they jump, we shoot them. At kapag nakita namin sila ay tumatalon sa mga bintana, binabaril namin sila. I'm going to die today. Ngayong araw, ako ay mamamatay na. I can't keep these people out of my mind. Nais kong mapatawad nila. Ayaw ko na isipin ko sila sa aking kamatayan. Can you forgive me for what I did to the Jews? Pwede mo ba akong patawarin sa ginawa ko sa mga Hudyo? How could God do that? Magagawa ba ito ng Diyos? God is not like that. Ang Diyos ay hindi katulad niyan. God is a God of love. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Someday He will take us home to be with Him. Darating ang araw na tayo ay dadalhin niya doon sa kanyang We want to tahanan. study tonight, what does the Bible say? Kaya ngayong gabi, papag-aralan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Maybe some things you and I think not in the Bible. Marahil tayo ay mayroong paniniwala na hindi katuruan ng Biblia. Jesus says, I go to prepare a place for you. Sabi ni Jesus, kapag ako ay pumaroon, ako ay babalik at ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. And if I go and prepare a place for you, I will come back. At kapag naipaghanda ko na kayo ng dakong kalalagyan, ako ay babalik. And I will take you to be with me. At kayo ay dadalhin ko na kasama People ko. think you go to heaven when you die. Ang mga tao ay nag-iisip, naniniwala na kapag ikaw ay mamatay, yun ang panahon na ikaw ay pupunta sa langit. Everybody's sitting in heaven watching. At ang lahat ng mga tao na doon sa langit nakatingin sa lupa. What did Jesus say? Ano bang sabi ni Jesus? I take you when I come back. Kayo ay aking kukunin sa pagbabalik ko pa. Hasn't come back yet. Hindi pa siya bumabalik. Hasn't taken the people yet. Hindi pa niya dinaladala doon ng kanyang bayan sa langit. That's what Jesus said. Yan ang sinabi ni Jesus. When He comes back. Kapag siya ay bumalik, When will the judgment come? kailan ba gagawin ang panahon ng paghatol? The Bible says, when the Son of Man comes, He will separate. Sabi ng Biblia na kapag ang anak ng tao ay dumating, kanyang ipaghihiwalay. When is God going to have the judgment? Kailan gagawin ng Diyos ang paghuhukom? When Jesus comes back. Sa pagdating ng Panginoong Hesus. How can you go to heaven already? Eh bakit ang iba nagtuturo na nasa langit na sila? No judgment yet. Wala pang paghuhukom. So we have to ask those hard questions. Kaya ngayon, tatanungin natin ang mabigat na katanungang ito. It hasn't. People are still sleeping in the grave. Yung mga taong natutulog sa kanilang mga libingan. Jesus says in Revelation 22:12, Ang sabi dito sa aklat ng pahayag, Apokalipsis 22:12, Behold, I am coming soon, and my reward is with me. narito ako'y pumaparitong madali, dala ko ang aking gantimpala. When will we get our reward? Kailan natin makukuha ang ating gantimpala? When He's coming. Sa kanyang pagdating. When will the harvest be? Kailan ba ang panahon ng pag-aani? Matthew 13:39. Makikita natin sa Mateo 13:39. The harvest at the end of the world. Ang pag-aani ay sa katapusan ng sanlibutan. It's pretty clear. People aren't going to heaven when they die. Malinaw na ang mga tao ay hindi pumupunta sa langit sa panahon na sila ay namatay. When Jesus comes back. Sila ay makakapunta lamang doon, tayong lahat, pagdating ni Jesus. What did the Bible say in Hebrews? Ano ang sinasabi sa Biblia sa aklat ng Hebreo? They're talking about the great giants of faith. Sa Hebreo, pinag-uusapan itong mga higanti ng mananampalataya. Moses and Noah and all the great prophets. Si Moises, si Noah, at iba pang mga propeta. These are the best. Sila ang pinakamagaling. If anybody should go to heaven, these should be the ones. Kung sino man ang makakapunta sa langit, sila dapat ang mga mauuna. Look what it says. Pero tingnan ninyo kung ano sinasabi dito. Yet none of them have received what they have been promised. Wala, wala sa kanila ang nakatamo pa ng pangako. Hebrews 11:39.
Hebreo 11:39. They're all still lying in the grave. Lahat sila ay nandoon nakahimlay sa kanilang himlayan. Haven't gone to heaven yet. Hindi pa sila na pumunta sa langit. The Bible says, together with us will they be made perfect. Ang Biblia nagsasabi na upang sila ay huwag maging sakdal na bukod sa atin, tayo'y sama-sama na pupunta doon pagdating ni Jesus. Nobody goes to heaven one by one. Walang pupunta sa langit na paisa-isa. God will wait until we all go in together. Ang sabi ng Diyos, ang lahat ay pupunta sa langit na magkakasama sa ikalawang pagparito ni Jesus. Everyone go to your mansion in heaven at the same time. Tayo ay pupunta doon at ating titirhan ang mansyon ay pinagkaloob sa atin sa isang panahon sa kanyang pagdating. Everyone puts a cross on their grave. Ang bawat libingan ay mayroong cross na nakalagay The only way out is Jesus. sapagkat ito'y nagpapatunay na si Jesus lamang ang tanging paraan upang tayo'y makaligtas sa So where are the kamatayan. dead people right now? Ang tanong ngayon, nasaan ang mga nangamatay ngayon? My father died Ang aking ama namatay. 18 years ago now. 18 na taon na nakaraan. Killed by a man driving a truck right down the street. Siya ay pinatay na sagasaan ng isang lalaki. Dito lang, malapit lang. Where is he right now? Nasaan siya ngayon? Bible says he's sleeping. Ang Biblia ay nagsasabi na siya ay natutulog. Jesus told the story of Lazarus. Si Jesus, kanyang ikinuwento ang kasaysayan ni Lazarus. Jesus says our friend Lazarus has fallen asleep. Ganito ang pagkakasabi, ang ating kaibigang si Lazaro ay natutulog. They said, if he's sleeping, maybe he will get better. Kaya sabi ng mga alagad, kung siya ay natutulog lamang, Panginoon, edi gagaling siya. And Jesus said, no, he's dead. Subalit sabi ni Jesus, hindi. Talagang siya ay patay. John chapter 11. Sa Juan 11, Death is like sleep. ang kamatayan ay katulad lamang, inihahambing lamang sa natutulog. 50 times in the Bible, Mahigit 50 beses sa Biblia, death is like sleep. ang kamatayan ay inihahambing lamang sa pagkakatulog. No dream, Walang panaginip, no idea of time going by. walang kaalaman kung anong mga nangyayari. My father got hit by the truck. Ang aking ama na nabundol ng malaking truck. The next moment, see Jesus. Sa panahon na magkaroon siya ng kalaman, makikita niya si Jesus sa mga There is my alapaap. mother. At ganun din makikita niya ang aking ina. They will be together. At sila ay magkakasama. Ecclesiastes 9, 5 and 6. Ang sinasabi sa aklat na Ecclesiastes 9, 5 at 6. The living know that they will die. Ang mga buhay, alam nila na sila ay mamamatay. The dead don't know anything. Subalit ang mga patay, hindi nila alam at wala silang alam. Sleeping in the grave. Sapagkat sila ay natutulog sa kanilang mga My father's not libingan. waiting up in heaven. Ang ama ko ay wala doon sa langit. There is no waiting in heaven. Hindi siya nag-aantay doon sa langit. With the other view, as soon as you die, you go to heaven. Ang ibang nagtuturo na kapag ikaw ay namatay, nandoon ka sa langit, nag-aantay. Waiting in heaven for your wife or your children to come. Inaantay mo ng iyong asawa, yung mga anak na darating at mamamatay na rin. No. Waiting is not in heaven. Hindi yan ang tinuturo ng Biblia. Ang pag-antay ay hindi sa langit. My mother is waiting. Ang aking ina ay nag-aantay. 91 years old in the nursing home. 91 ang taon na doon sa... She misses him every day. Ang sabi ng aking ina, talagang kanyang nais na makita ang aking ama. He's sleeping out here. Subalit siya ay natutulog sa sementeryo. By the resurrection morning, he will wake up. Pagdating ni Jesus, siya ay babangon muli. And it will feel like a split second to him. Ito lamang ay para bagang isang sandali lang. People will wake up all over the world. At ang lahat ng mga nangamatay kay Kristo, silang lahat ay mga bubuhay na There maguli. will be Jesus. At makikita nila si Jesus sa mga alapaap. That's what the Bible teaches. Yan ang itinuturo ng Biblia. And our family will be back together again. At ang aming buong mag-anak, pamilya, kami magkakasama-samang muli. I've done hundreds of funerals. Ay, marami na ako mga ginawang funerals. That's the promise. Yan ang ating pangako. So what happens to your soul that you have? Ngayon ang tanong, ano ang mangyari sa tinatawag na kaluluwa? People always want to know about the soul. Ang mga tao ay nagtatanong, ano ang mangyari sa kaluluwa? Genesis chapter 2 verse 7. Ito ang pagkakasabi sa aklat ng Genesis 2:7.
God formed man out of the dust of the ground. Sapagkat hinugis ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. And then he breathed in him the breath of life. At hiningahan ng Diyos ng hininga ng buhay. And man became a living soul. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. The soul is the two together. Ang kaluluwa ay ang kombinasyon ng dalawa. The soul is someone who is breathing. Ang kaluluwa ay ito'y hininga ng buhay. If you're not breathing, you're not a soul. Kapag ikaw ay hindi na humihinga, hindi ka na kaluluwa. Breathing is the whole person. Sapagkat ang paghinga ay ang kapuspusan ng isang katauhan. So what happens when you die? Ano ngayon ang mangyayari kapag ikaw ay namatay na? Everything goes backwards. Ang lahat ng mga bagay ay babalik katulad nung una. The body goes back to dust. Itong ating katawan ay babalik sa mga alabok. Breath of life goes back to God. Yun namang hininga ng buhay ay babalik doon sa Diyos. And the soul just goes to sleep. At ang buong kaluluwa ay natutulog. It's like a box. Parang katulad lamang ito ng isang box. You take some hammer and some nails and you make a box. Mayroon kayong martilyo, mayroon kayong pako, at ngayon mayroon na kayong isang box. After a while, you don't need the box anymore. Pagkatapos niyan ay magdesisyon ka na, hindi mo na kailangan ng box. You take it apart, you put the nails here and the hammer over here. Kaya ang gagawin ngayon, tanggalin mo na ang mga pako at ilalagay mo na yung mga kahoy sa santabi. Where'd the box go? Sana ngayon ang box? Didn't go anywhere. Wala na, hindi naman pumunta sa malayo. The box was only there when the two parts together. Ang box ay naandyan kapag ito ay nakapakong magkakasama. You take the parts apart, Kapag tinanggal mo na ang mga bahagi nito, there's no more box. wala nang box. You make strawberry shortcake. Ikaw ay gumawa nitong napakasarap na strawberry at saka cake. You take strawberries and the cake, you make strawberry shortcake. Kapag mayroon ka ng strawberry at mayroon kang cake, mayroon ka ng tinatawag na strawberry cake. You take the strawberries away, take the cake away. Tanggalin mo ang strawberry, tanggalin mo ang cake. No more strawberry shortcake. Wala nang strawberry cake. So when your body goes back to the ground, Kaya nga kung ang iyong katawan ay bumalik na sa lupa life goes back to God. at ang buhay, hininga ng buhay, bumalik na sa Diyos, There's no more soul anymore. wala nang kaluluwa. You are in the memory of God. Ikaw ngayon ay nasa Panginoon na. Doesn't matter where you are. Nasa alaala ka na lang ng Panginoon, hindi na Doesn't matter mahalaga. if you're cremated or where you are. Hindi na mahalaga kung ikaw ay sinunog o God saan ka man knows who nilibing. you are. Alam ng Diyos kung nasaan ka. And on the resurrection morning, He will call you. At sa panahon ng pagkabuhay na maguli, Kanya kang And tatawagin. He will put the two back together again. At Kanya itong ibabalik ang dalawa na magkasamang muli. Then we will be a soul again. At tayo'y maging kaluluwang muli. The Bible says in 1 Thessalonians 4, Ang sinasabi sa Biblia sa unang Tesalonica the Lord 4, Himself will come down with a loud voice. ang Diyos mismo ang bababa mula sa langit na mayroong malakas na sigaw. And the dead in Christ will rise. At ang mga nangamatay kay Kristo ay mabubuhay na maguli. And we who are alive will join them in the air. At tayo ngayon na mga buhay ay magkakasamang aagawing kasama nila sa mga alapaap. My Father is going to rise. Ang aking Ama ay mabubuhay. We buried a lady this week. Inilibing namin ang isang matandang babae ngayon linggo. She will rise. Siya din ay mabubuhay We na will go to maguli. heaven for 1,000 years. At tayo ay pupunta sa langit kasama ni Jesus sa loob ng 1,000 taon. I was in the Philippines one time. Ako ay nasa Pilipinas isang panahon. Pastor said, Pastor Dan, I was a little boy. Sabi ng Pastor Dan, ako ay bata pa noon. We had an old aunt get old and die. Meron kaming isang tiyahin na namatay. We were having the viewing. Nung panahon na kami ay nagkakaroon ng lamay. All my uncles were drinking. Ang lahat ng aking mga tiyohin nagsisipag-inuman ng alak. Late at night, they could hear knocking. Subalit nung gabing yaon, meron silang narinig na katok. Everybody ran away. Kaya ang mga tao ay nagsipagtakbuhan. Then they came back. Andin sila nagsipagbalikan. And in the lady's casket, there was a glass. At ito sa kabaong ng namatay na babae, mayroong salamin. Moisture on the glass. Nakita nila na yung salamin ay mayroong parang mga moisture. Lady's still alive. Ay, buhay pa pala yung namatay. They opened up the casket. Kaya binuksan nila ang kabaong. Lady sat up, At itong namatay ay bumangon. lived for 5 more years. At nabuhay pa sa loob ng 5 taon. I do not know how that happened. Hindi ko alam kung yan ay totoong nangyari.
I wish it could happen to all of us. Wala mang nagnanasa na sana ito mangyari sa lahat ng mga tao. Someday, all of our loved ones will come from the grave. Subalit balang araw, ang lahat ng mga mahal natin sa buhay ay magigising. Someday, all our families will come back together again. Mga pamilya natin na nawala na ay magkakasama-samang muli. Someday, we're going to go to heaven. Darating ang araw na tayo pupunta sa langit. Far beyond anything you and I can imagine. Hindi natin malirip ng ating mga isipan ngayon. We'd like to go to Hawaii. Gusto naming pumunta palagi sa Hawaii. Someday, we will go to El Nido or Coron. Para bagang tayo pupunta sa El Nido at sa Coron. The first time we were in Hawaii, Unang beses na kami ay pumunta sa Hawaii. we had a month. 1 buwan kami I doon. was writing a book. Ako ay sumusulat ng aklat. Finally came the last day. Hanggang sa dumating ang panahon, kahuli-huli ang araw ng I aming called the bakasyon. boys. I said, go, we got to get the plane. Tinawag ko na aking mga anak, halina kayo mga anak at tayo ay uuwi na, sasakay na tayo sa eroplano. One boy came. Subalit ang isa kong anak, dumating. 10-year-old still down there. O ang isa kong anak na 10 taong gulang nandoon pa rin. I said, come on, we have to go. Sabi ko sa kanya, anak, halika na, alis na tayo. I finally went down. At pinuntahan ko doon, bakit ayaw niya? He's crying. Oo, umiiyak siya. I said, why are you crying? Sabi ko, ba't ka umiiyak? I'll never be here again. Oo, kasi alis na tayo, baka hindi na ako makakabalik dito. He thought he already had the best time of his life. Iniisip niya, yun ang pinakamasayang panahon sa buhay niya. Life go downhill from here. Kaya mula ngayon, sabi niya, kapag umuwi tayo, ito na hindi na masaya. This is not the finish of your life. Hindi ito ang katapusan ng buhay mo. But we still have heaven coming. Mayroon pa tayong langit na inaasam-asam. It will never come to an end. Hindi ito magtatapos. You will not have to get off the cruise ship and go home. Hindi kinakailangang matapos ng bakasyon mo, tayo magbabakasyon ng walang hanggan. You will not have to go back to work. Hindi mo na kailangang bumalik pa sa trabaho. With God forever. Sapagkat tayo'y maging nasa Diyos. Heaven and a new earth. Habang buhay, bagong langit at bagong lupa. How do we get inside? Paano tayo makapasok sa loob? How do we make sure the door will be open? Paano natin matiyak na ang pintuan ay bukas para sa atin? That we will be with God forever. Na tayo ay maging kasama ng Diyos habang buhay. Someday it's going to come. Darating ang araw na yan ay darating. Maybe someday you have some closed doors. Marahil mayroong mga araw na sarado ang pinto. You don't have any chance to do certain things in life. Wala ka na ang pagkakataon na gawin ng mga bagay na nais mong gawin. God says, maybe someday I give you open door. Subalit, huwag ka mag-alala, darating ang panahon na bubuksan ko ang pinto para sa He will iyo. make it up to you whatever you lose down here. Kaya gagawin ko kung ano man ang hindi mo tinamo dito, aking ibibigay sa iyo. Maybe you live in a little small house today. Marahil ngayon ang iyong tirahan ay isang barong-barong lamang. Someday you'll have your own mansion Subalit darating ang araw, mayroon kang mansyon. designed just for you. Talagang nakadisenyo para sa atin. That's the promise. Yan ang pangako. How can you go? Paano tayo makapunta roon? That's why everyone has the cross. Kaya nga, ang bawat isa, ang mga nangamatay, meron silang cross sa kanilang libingan. Jesus is the only way. Sapagkat sinasabi doon na si Jesus lamang ang tanging daan. There will be the resurrection. At mayroong pagkabuhay na maguli. We will go to heaven. Tayo'y pupunta sa langit. We will have 1,000 years. Meron tayo 1,000 taon. Satan will be stuck down on this earth. Si Satanas ay maiiwang mag-isa rito sa lupa. There's no one here. Wala na isang buhay nandito. Righteous are in heaven, the wicked are dead. Lahat ng mga matutuwid ay nasa langit, ang mga masasama ay lahat patay sila dito sa lupa. Satan with his demons for 1,000 Si years. Satanas lamang at ang kanyang mga demonyo ang buhay dito sa lupa. Bible says when 1,000 years are over, then we will come back down Ang here. Biblia ay nagsasabi na kapag natapos na ang isang taon, ang Diyos ay babalik muli sa lupang Satan ito. will be brought back. At si Satanas ngayon ay kakalasan. All the wicked will rise. At lahat ng mga masasama ay mabubuhay na maguli. One final showdown in the world. Ito na ang pinakahuli-hulihang paghuhukom sa sanlibutan. Revelation says, I saw the holy city coming down out of heaven. Ayon sa aklat ng pahayag, nagsasabi na nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit. Said the wicked will surround the city. At nakita ito ng mga masasama, kanila itong pinaligiran. Satan has the whole world. Sapagkat si Satanas, hawak niya ang buong sanlibutan. He's going to go and fight for God. Ang sabi niya, okay, aagawin natin itong bayang banal. He said, there will be a fire.
At ng panahong ginawa nila ito, dumating ang apoy. We do not believe that the wicked will die because they burn in a fire forever. Hindi kami naniniwala na itong mga masasamang ito ay susunugin sa apoy ng walang hanggan. They will die because they reject God. Sila ay nangamatay dahilan sa kanilang pagtanggi sa Diyos. God says, if you leave me, you will surely die. Sinabi ng Diyos na kung kayo ay sumunod sa akin, kung kayo lamang ay nanatili sa akin, hindi kayo mamamatay. I am the only one that has any life in the universe. Sapagkat ako ang may-ari ng buhay sa buong sansinukob. People say, we don't want you. Sapagkat ang mga masasama, sabi niya, ayaw namin sa iyo. We don't want your church. Ayaw namin sa iyong iglesia. We don't want your religion. Ayaw namin sa iyong relihiyon. We don't want your 10 commandments. Ayaw namin sa 10 utos mo. Just leave us alone. Hayaan mo kami. And God says, you will die. Kaya sabi ng Diyos, kung ganyan ang gusto ninyo, kayo ay mamamatay. We don't think so. Hindi kami We maniniwala. don't need you, God. Hindi namin kayo kailangan, Diyos. The wicked will die because they say no to God. Ang mga masasama, mamamatay sila sapagkat tinanggihan nila ang Diyos. And God says, is that your final choice? Sabi ng Diyos, yan ba ang iyong pagpapasya? That's our choice. Yon ang iyong pagpapasya. It's a big decision. Malaking pagpapasya ito, mga kapatid. And then God will make a new earth. At matapos na ang lahat ay masunog na, ang Diyos ay gagawa ng bagong langit, And bagong we will lupa. be with Him forever. At tayo makakasama niya sa walang hanggan. It says He will wipe away every tear. Ang sabi niya, papahira ng ating mga luha. There will be no more death, Wala nang kamatayan. no more crying. Wala nang pag-iyak. That's all passed away. Ang lahat ng iyon ay lumipas na. What do you want? Ano ang gusto mo mangyari? How can you be sure you will live again? Paano mo matitiyak na kapag ikaw ay namatay, ikaw ay mabubuhay na maguli? It's Jesus. Isa lang ang dahilan, si Jesus. That's why they put the cross everywhere. Kaya nga ang cross ay naandyan sa mga libingan. Cross is the only way out. Sapagkat ang cross lamang ang pamamaraan na tayo mabuhay na maguli. Jesus says, I am the life and the resurrection. Sabi ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at buhay. It's only Jesus. Sa pamamagitan lamang ni Jesus. The Bible says you can know that you have eternal life. Sinabi ng Biblia na maalaman mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan. One of the greatest verses in the Bible for me, you may know that you have eternal life in Jesus. Ito ang pinakamahalagang talata sa Biblia sa akin na malaman mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Do you know? Alam mo ba? This man is Billy Graham, Ang lalaking ito ay si Billy Graham. one of the great preachers of the world. Isa sa mga sikat na tagapagsalita sa sanlibutan. He died a couple years ago. Namatay siya, mga 2 taon na ang dumaan. They gave him an award before he died Binigyan siya ng gantimpala bago siya at the namatay. White House in Washington. Doon sa White House, sa Washington. And then he told a story. At ito ang kanyang kwento. He said that Albert Einstein was on a train. Ang sabi niya, si Albert Einstein ay nasa train. The conductor came to get the ticket. Ang konduktor ay pumunta upang kunin ang ticket sa kanya. Einstein cannot find his ticket. Subalit si Einstein hindi niya makita ang kanyang ticket. He's very smart, but he lose the ticket. Matalino siya pero nawala niya ang kanyang ticket. The conductor said, no, we know who you are. Sabi ng konduktor, "Oh, Mr. Einstein, huwag ka mag-alala. Kilala naman kita eh. I'm sure you bought a ticket. Sigurado alam ko na bumili ka ng ticket." Went down the aisle. Kaya umalis na ang konduktor. He looked back. At tumingin muli ang konduktor. Einstein still checking his ticket. Subalit si Einstein ay patuloy pa rin hinahanap ang kanyang nawawalang ticket. Professor, we know who you are. Kaya ang konduktor ay bumalik na uli, "Professor, huwag ka mag-alala, huwag mo nang hanapin. Kilala kita, okay lang. We know you bought a ticket. Alam ko na ikaw ay bumili ng ticket." Einstein stood up. Kaya itong si Einstein ay tumayo. He said, young man, I know who I am, Kaya sabi niya, "Kilala ko kung sino ako. but I need the ticket. Subalit kailangan ko yung ticket. I don't know where I'm going. Sapagkat hindi ko alam kung saan ako patutungo. I need the ticket. Nandoon sa ticket ang aking destinasyon. I forgot where I am going." Nakalimutan ko kung saan ako pupunta." Billy Graham says, if I die, Billy Graham sabi niya, kapag ako'y namatay, I know who I am, kilala ko kung sino ako.
but I also know where I am going. Subalit alam ko rin kung saan ako pupunta. Do you know where you are going tonight? Alam mo ba kung saan ka pupunta? You have a place in heaven that you are sure. Mayroon ka bang lugar doon sa langit na tiyak na nasa iyo? And you will be with your family again for 1,000 years. Na ikaw ay makasama mo ang iyong pamilya sa loob ng 1,000 taon. Make sure tonight. Ngayong gabi tiyakin mo. And we'll be together forever. At tayo magkakasama-sama sa walang hanggan. Don't leave tonight without making sure. Huwag kayong aalis ngayong gabi na hindi kayo nakapagpasya. Let's pray. Tayo ay manalangin. Our dear Father in heaven, Ama namin sa langit, we thank you for being our God. maraming salamat sapagkat ikaw aming Diyos. That you don't leave us confused. Na hindi mo kami hayaang magulumihanan. We say tonight we don't think you're a kind of God burning people in hell. Na kami ngayon naliliwanagan, Panginoon, na hindi ikaw ang Diyos na sinusunog ang mga tao sa walang hanggan. You promised to come back and take us home. Ay ikaw mayroong pangako na ikaw ay babalik upang kami ay inyong kunin at dalhin sa iyong tahanan. Someday I will see my Father again. Darating ang araw na makikita kong muli ang aking ama. I can be with my wife and my 2 sons for 1,000 years. At makakasama ko ang aking asawa at aking 2 anak sa loob ng 1,000 taon sa langit. We pray for everyone listening tonight. Ito pong dalangin namin sa bawat isa na nakikinig ngayon. May they settle this once and for all. Na sila ay magpasya din hinggil sa bagay na ito simula ngayon. In Jesus' name we pray. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless you. We'll see you tomorrow night. Pagpalain kayo ng Diyos, magkikita tayo bukas ng Really gabi. important topic tomorrow night. We cannot miss. Bukas ng gabi, sadyang napakalaga ang ating pag-aaralan. Huwag kayong mawawala. Just 2 more nights, 2 gabi pa, and then we'll have the message on the Sabbath. at tayo magkakaroon ng napakagandang mensahe hinggil sa Sabat. God bless you all. Pagpalain kayo ng Diyos. Bye-bye. Bye-bye. Cleanse me, Lord, of all my silly saturates. How I want to be all and only yours. Take away the clutter in my life every day, and make me like a child at play. Give me joy. I want your love to overflow, running free through me to a lonely world. Let me show that simple truth that sets people free. How I want them all to see the Lord. How can it be? 'Cause when the time comes, I want you to know me. When the time comes, I want to be there. When the time comes, I want to be ready. When Jesus comes to take me. When Jesus comes to take me, When my